Balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:06. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 28 ng Enero, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Intramuros Administration may alok na guided tour sa mga estudyante sa public school. Labor Group muling humirit ng 200 pesos na legislated wage hike. Chinese Embassy spokesman ipinadideklarang persona non grata. BBM pinaghihinay-hinay ng doktor sa pagtatrabaho. FDA, sinabon ng Senado, tinawag na inutil. At dinukot na negosyante na rescue. Mastermind na dating pulis at 2 kasabwat arestado sa Nueva Ecija. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, may alok ang Intramuros Administration ng na guided historical tours sa ilang lugar sa Walled City simula kahapon para sa mga estudyante ng public schools, bahagi ng kanilang pasyal-aral program. Pero ito dapat noong pa di ba? Oo, dapat sobra. noong pa ito. Sa kanilang at hindi lang dapat sa mga estudyante. Di ba? Inaalok ito sa lahat, local and foreign tourists. Pero parang baka naman ginawa lang nilang parang relaunch lang yan. Relaunch. Kasi naalala ko dati meron na yan eh. Oo, Yung sa yun, oo. kanyan sa Intramuros, sa Fort Santiago, Ayan, meron. dapat ganun, Nung bago salta ako dito sa Manila, nung napunta ako, Naitur ka ba no? naitur ako dyan eh. Ganun ba? Sino Oo. kasama mo? Hindi, para mga estudyante kami nun, mga estudyante. Meron ng ganyan. ayun, Meron ng ganyan mainam, dati. Para baka mainam. ni-relaunch lang ito para sa mas mga bata pa. Baka nawala yung programa at ngayon ibinabalik. Ibinabalik, oo. Sa kanilang FB post, sinabi ni Attorney Joan Padilla na ang Pasyal Aral Program ay isang inisyatiba sa paipagtulungan ng Department of Education at may suporta ng mga LGUs sa Metro Manila. Layunin nitong magbigay ng makabuluhan, educational and historical tours para sa mga batang mag-aaral. Sinabi ni Attorney Padilla na ang mga tour ay pangungunahan ng mga accredited tour guides ng DOT o Department of Tourism at isasama rito ang mga pangunahing lugar sa Walled City tulad ng Fort Santiago, Baluarte de San Diego, Ayan, tama. Casa Manila Museum, Ayan, Centro de Turismo Intramuros at Museo de Intramuros. Meron pang ang gumawa dati kong batsero ng ano ba tawag doon? Ng tour sa mga pinag-uusapan ng mga travel agencies. Isinasama nila pati ang Quiapo, pati ang Binondo. Ayan, tama. Para sulit yung biyahe. Para kasi sa mga turista yon yung Totoo. kanilang ginagawang ganun. May igagawa lang ng ruta na, di ba, may nakasakay sa bus, may ruta, unang dadaanan ito. Kino-consider yung traffic.
Ayun, kaya Correct, maganda. correct, Kaya oo. maganda yung kumbaga parang nag-aaral sila, yung mga travel agents, kung paano ikakamada yung ganung tour. Dapat lang naka-factor in Ang lahat. traffic, kasama na ang traffic. Na-factor in ba yung mga snatcher? Yun lang. Hindi, kasama. Kasama kung Majero. Kaya nga, kasama. At hindi lang yun. Pati yung mga nagtitinda ng pampalaglag sa Quiapo. Kasama yun. Pinayuhan ng Intramuros Administration ng publiko na i-follow ang kanilang social media accounts para sa updates sa schedule ng tour para sa public schools sa Metro Manila. Alas 6:11 ng umaga, formal lang sinimulan ang konstruksyon ng Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO Flood Monitoring Command Center sa Maynila. Layunin ng itatayong pasilidad na mas mapalakas pa ang kahandaan ng Maynila sa mga sakuna, partikular na sa pagbabantay at pagtugon sa mga matinding pagbaha. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang groundbreaking ceremony para sa itatayong pasilidad na mahalagaan niya ang papel na gagampanan para makapagsalba ng buhay at ari-arian. Ang oras natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga, muling kinalampag ng Organized Labor Group ang Malacanang at Kongreso para ipanawagan ang 200 pesos na taas sahod para sa mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Apela ng Trade Union Congress of the Philippines, hindi dapat ipagwalang bahala ang hinaing ng mga manggagawa, lalo't lumabas sa huling survey ng social weather stations na mahigit 20%, Ilan? mahigit 20% Yan. ng mga pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger. Tinukoy din ng TUCP ang datos mula sa Okta Research kung saan lumalabas na mula noong 2022 ang pagtataas ng sahod na ang naging top national concern ng mga Pilipino. Naungusan pa ang price control at ang kampanya laban sa korupsyon. Matatanda ang nakalusot na sa Senado at Kamara ang panukalang legislated wage hike noong 19th Congress. Ngunit, hindi ito naging ganap na batas dahil sa matinding pagtutol ng grupo naman ng mga employers. Alas 6:13 na ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Limitado pa rin sa mga private meeting ang aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos hanggang kahapon. Iti kahit na tiniyak ng Malacanang na nasa maayos ng kalagayan ng Pangulo matapos na isugod sa ospital noong 1 linggo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pinayuhan ng mga doktor ang Pangulo na maghinay-hinay muna Ayun. sa kanyang mga gawain matapos siyang dalhin sa St. Luke's Medical Center. Ayun, naman pala. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office kinabukasan, ipinaliwanag ng Pangulong Marcos na ang kanyang naramdamang discomfort ay dulot ng diverticulitis o pamamaga ng malaking bituka. Tiniyak din niya na hindi ito life-threatening at pabirong sinabi sa kanyang mga kritiko na huwag maging masyadong excited. Ayun. Wala bang boses yan? Wala eh. Kasi luma na yung Luma na boses yung yun eh. excited. Huwag mag-excited. Ayun. Alas 6:15 ang ating oras. Masantosya Kapasanad sa kayo na may nagbangon kila. Gising na. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na dapat nang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador Jing Quan para sa kabubuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Ayun. Yun. Kararating lang nito ah. Kararating lang nito. Yung spokesman. Hindi, spokesman lang yata yan. Hindi yung ambassador mismo. Ba't ambassador yung nakalagay din eh? Ganun ba? No, si Chinese ambassador Siya daw yung mismo. pinadideklara mismo? Oo. Matindi ah. Ayon kay Senator JB, dapat na ring palitan si Quan. Sino daw? Sino? Si Quan? Sino? Si Quan? Sa kanyang posisyon dahil kapag nagpatuloy pa ang kanyang ginagawa, ay mas lalo lang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Senator JV, hindi masamang ipaglaban ang sovereignty, ang soberenya at dapat lamang
na respetuhin ng China ang Pilipinas bilang isang demokratikong bansa. Samantala, inilutang din ni Senator JV ang posibilidad na isang espiya ang bagong talagang Chinese envoy. Ayun, siya nga pala, yung ambassador. Lalo't matagal na inilagay si Kwan sa Washington DC at wala umano itong ginawa kundi magmatsyag sa mga aksyon ng US sa China. At saka ang balita ito nanggaling sa matagal sa Washington. Kumbaga ito isang espiya siguro to, talagang focus niya ang interest ng China laban sa Estados Unidos, sa US talaga. So kaya yan inasahin dito, tinitignan yan kung ano magiging interest ng Estados Unidos. Ayun. Teka, so hindi Chinese Embassy spokesperson yung pinadala. Yung ambassador mismo, ambassador Mother. pala mismo. Oo. Oo, ambassador pala mismo. Oo. Saka talagang kapag ambassador, espiya yon. Given na yun. Given na yun. Kasi siguradong nagre-report yun. nagmamatsyag yun eh. Yung talaga nagre-report. papel niya eh. At hindi na kailangang itago yun, isekreto yun. Ganun talaga. Ganun talaga. Saka kapag halimbawa, yung embahador ng Pilipinas sa Amerika, matsyag talaga ng matsyag yun. Nagmamatsyag din yun. Kasi yun ang papel niya eh. Magmatsyag. At mag-report dito sa Pilipinas. Yun talaga. Samantala, alas 6:17 na ng umaga, binanata ni Idol Sen Rafi Tulfo ang umanay kapalpakan ng Food and Drug Administration sa kampanya laban sa mga peking gamot na ibinebenta online at sa mga tindahan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, inilatag ni Sen Rafi ang ilang imported medical products mula China na umanay pinagbibili sa Binondo, ngunit hindi nasasabat ng FDA. Inilutang din ng senador ang talamak na bentahan ng mga over-the-counter na gamot para sa lagnat, ubo, sipon, trangkaso. Ano raw? Sana sinabi nyo na, Senator, lahat ng pagtatae, ganun, na niya maaaring mabili sa mga sari-sari store at online platforms. Alam niyo, pinuna rin ni Sen Rafi ang nangyayaring katiwalian sa proseso ng FDA sa pag-aproba ng mga certification of product. Attorney Teston, ang dami niyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Hindi lang, sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak. Bakit nasibak? Dahil nga, inutil din. The guy before you, I'm not gonna mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon. And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasibak ko rin. Kasi inutil. So kung hindi nyo kaya ang trabaho nyo, mag-resign kayo. Your job is to safeguard the well-being, health and well-being of the consumers, and you're not doing that. Si Senator Rafi Sumagot ba? sumagot naman. Dumipensa naman Ayan. si FDA Director General Attorney Paulo Teston at iginiit na kulang sila sa tauhan. Ayun. Kaya hindi lubos na nagagampanan ng kanilang tungkulin sa pagbabantay laban sa mga peking gamot. Totoo naman yan. Kaya dapat solusyonan yung problema na yan. Ang may kasalanan talaga niyan, Senator Rafi Tulfo, mga senador. Dapat napunta tuloy yung budgeting, budget, ang tagal ko nang naririnig niyan kung batsero, yung kakulangan ng personnel ng FDA. Totoong hindi magampanan ng gusto ng FDA ang kanilang trabaho. Talagang tama si Senator Tama Tulfo. doon, Kulang na kulang. At parang walang silbi. Pero dahil sa budgetary kulang constraints, sa budget, kulang sa tao. Alam mo kung batsero, kung hindi pa na-i-imagine ng ating mga kababayan kung gaano kalawak ang trabaho ng FDA. Kaya po dalawa yan food and drug. Yung pong food lang, maniwala kayo. Ito, bibigyan ko po kayo ng sample Alam niyo po ba na ang itinitindang tinapay sa mga supermarket, dumadaan sa FDA yung certificate of registration yan. Yung pandikoko lang, pandikoko.
inaabot ng katakot-takot. Dumadaan ba sa FDA ang pandikoko? Kumbatsero. Yung halimbawa, katulad kami, kumbatsero. Paborito ko pa naman yun yung pala dumadaan sa ganong proseso. Kapag ka dumadaan sa kumbatsero, kapag ka nag-supermarket ka na, hindi pwedeng itinda ng supermarket kung walang label. Kung walang product registration. Kaya yung pero kung sa bakery lang, okay lang yun. so Okay lang yun. walang FDA Walang yun. problema. Yung sinasabi ko kumbatsero, yung ganung kabusisi, isipin nyo, yun lang isang produkto na yun, tumatagal lang, napakatagal ang aplikasyon namin. Yun, kaya nga. Napakatagal. Yun din, isang reklamo rin yan sa napakatagal na lisensya o paghingi ng permit sa FDA. Ito, isang tinapay pa lang to. Gaano kadami? So panis na ang tinapay, wala pang permit yan. Kung naman kumbatsero, i-apply mo kasi bago mo maitinda doon sa mga supermarket na mga siyempre, pero institution. gagawa ka na ng tinapay na hindi mo muna susuriin nila. sample lang yun. Magpapadala ka ng sample. At yung sa sample, kailangan maraming nyug yun. Dapat, kumbatsero. Tapos pag ibinenta na, dapat ganun din kung gaano karaming yung nyug nung isample yun. Hindi. Yung sa sample. Daya naman. Sa sample lang. Sa sample, na-imagine nyo po, ito, binanggit ko na example, sa tinapay pa lang, may Spanish bread pa dyan. Dami. May pandesal pa dyan. May lahat na, naku, maniwala Saka tinapay pa lang yan. Sa dami ng produktong yung gamot, kumbatsero. Ayan. Kaya ang daming natitinda ngayon, tinitinda ngayon, sinasabi, FDA approved, pero hindi naman. Hindi po. Kaya ang dami din naloloko. Marami pong naloloko dyan. Lalo pa online. Kaya yung Senator Raffy Tulfo, kung pinupunan nyo yung FDA, siguro naman, dapat purihin nyo yung in-interview namin kahapon. Yung FDA. Dahil sila ay nag-aalala sila sa online selling ng mga fertilizer. Oo. Baka dapat purihin naman ninyo yun. Kasi anong nangyari? Silang naggumagawa ng trabaho nila, sila pa narereklamo. Sila inireklamo. Inireklamo sila sa Malacanang dahil hinihigpitan nila yung online selling ng fertilizer. Dahil nga maraming mga fake na ibebenta. Ayun. Alas 6:23 ang ating oras. Susunod! Tito po. Meron palang nangyaring kidnapping dyan sa may Kapitan Pepe. Saan? Sa Kapitan Pepe. Diyan sa Cabanatuan. Sa Barangay Kapitan Pepe. Hindi, ikaw yan. Yung Jose yan, si Jose. Jose talaga pangalan niya. Jose, Pepe. Yung pagbigkas kong batsero natatandaan nyo ba yung kumandidato pa dyan sa Nueva Ecija rin? Nanalo nga eh. Ano na ba siya ngayon? Nanalo na eh. Congressman na ba siya ngayon? Si Pepe Pacheco. Yun, di ba? Pepe Pacheco! Natatandaan nyo yun? Pero iba ho ito. Itong barangay... Ito, naging kapitan na talaga yan. Dati pa ito. Dati. Sa Cabanatuan yan. Sa Kapitan, ano ito? Lugar? Pepe. Kapitan Pepe, Cabanatuan. Ayan, may kidnapping, isang negosyante. Meron. Pero... Magaling yung regional director ng PNP dyan. Magaling. Sobra galing, no? Alamin ang detalye yan sa pagbabalik ng ACS Balita. 624. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Ano araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Pangalan pala Balita. akong batsero nung aming ina-applyan lagi sa
FDA Oo. ay CPR, CPR. yung Certificate of Product Registration. Ayun, So pag CPR. nag-apply ka doon, kung ikaw ay magtitinda ka sa SM Oo. o kaya sa yung sa Ayala Malls o Rustan, hindi ka tatanggapin ng mga iyon Nang walang nang CPR. walang CPR yung titinda mo. Pero kung ikaw ay magtitinda mo, sa amin, niluto namin sa bakery namin, tapos tininda namin at bagong luto naman, hindi ko na sila hahanapan ng CPR. Okay. Yung CPR na yan ay ano yan, taon-taon o Hindi naman. minsanan lang? Kung di ako nagkakamali, may kunyan kumbachero, may expiration. May expiration. Pero hindi naman isang taon. Sa bagay, ang pandikoko may expiration talaga yan. Kaya Tama, kailangan yan. CPR na yan. Pero Meron sa din. Katunying kumbachero, ang pandikoko? pandikoko, fresh na coconut. Ang Wow, talaga. Yun ang masarap. Kaya masarap hindi yung sapal lang. Ano ko? Hindi sapal. Nakikita natin. Nakako na ako. Ginano Ginano mo, paano? Ay, grabe. Pagkagat mo pala. Ay, nako. Pero kapag fresh, Fresh talaga. at manamis-namis talaga, naku, talagang hahanap-hanapin mo May ang alat pa ng pandikoko. konti yun kasi yung nagbe-bake, pinapawisan na yung kaluluto nung... Kaya pala yung pandikoko, minsan parang nagmamanti-mantika yung ibabaw. Pawis pala yun. Magandang morning po sa mga nag-aalmusal na dyan. Yan. At sa mga panadero natin, Ayan, good morning! 6:29 ang ating oras. Follow up muna tayo sa sunog. Meron palang malaking sunog na nangyari dyan sa isang kilalang commercial establishment. Yung alam nyo yung Landers. Oo. Naku, nasunog pala dyan sa QC. Ang laki niyan. Yung sa may kanto, kumbachero. Oo. Sa may kanto, yung pag lumikong gano'n sa SM, ayun, pagkapabalik ka na sa Commonwealth. Sa may Fairview yan. Oo, sa Fairview, oo. Naku, oo. Ang daming imported na tinda dyan Oo. Alamin natin ang follow-up mula kay RH5, Val Gonzalez. Kamin Val! Nako, intindi pala. Ayan. Wala raw audio. Wala na halos natira pa na Ayan, ano. nakikita natin sa likod ni Val. Val yung sitwasyon ng Landers, Aba. Ay, sus, Mario Jose Val. Val. Teka. Ayan. Ayan. Ayan, go. Jerry. Aha. Jerry Tantoni. Itong lugar namin kinaroroonan ay gilid na mismo ito ng isang malaking subdivision na nasa gilid mismo nitong Landers Superstore dito sa Fairview, Quezon City. Itong bahaging ito ay dito sa may Belfast. Yung gilid na gilid lamang ito ng SM Fairview. At nasa halos isang oras pa lamang Jerry Tantoni itong sunog na ito. Pero kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay bagsak na itong pinakagilid na pader. Literal na bagsak na itong pinakagilid ng pader nitong Landers. Ano yan, Val? Bumagsak dahil sa apoy o talagang tinibag lang para makadaan ang mga bumbero? Yung sa tingin ko, lumundo na kasi yung pinakaibabaw nito. Oo. Yung pinakaibabaw nito yung lumundo na, kaya hindi na nakayanan din ng pader. Pader. Kaya, Naku, grabe, tindi. Kung makikita mo dito sa aking, ipapaling lang natin dito sa aking kaliwa, Jerry Tantoni, yung natitirang pader dito sa may pinakagilid ay Ayan. maliit na lamang. Ayan, yung Ayan nga, maliit na Naku, lamang. taas na pader niya na. Oo, may kataasan nga pader ito. Kung makikita mo ay naglalagablak pa rin yung malaking apoy. Ang nakikita lang natin ay maitim na usok. Pero apoy doon sa may pinakailalim nito. Nasa ikalimang alarma pa rin itong sunog na ito. At itong isa doon sa fire trucks ng Quezon City Bureau of Fire Protection ang nakapwesto dito sa may pinakagilid na bahagi. Pero yung malaking puwersa ay nakapalibot na dito sa buong napakalawak. Tama ka, Anthony, napakalawak nitong Landers Fairview na ito, na dito sa may pinakaharapan ay meron pang isang gasolinahan at itong gilid naming kinaroroonan ay meron ding isang gasolinahan. Yeah, Sa totoo. Sa ngayon ay hindi na magkamayaw itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Malaya silang nakapagbubuga ng tubig dito sa nasusunog dahil napapalibutan na ngayon ng iba't ibang mga bumbero na galing sa iba't ibang mga distrito na nagtutulong-tulong upang maapula
itong malaking sunog na tumutupok ngayon dito sa Landers Superstore Fairview branch na kung saan ay nagsimula ito kanina pang dakong alas 4 ng madaling araw. Ayun, may bumagsak, may mga pumuputok na dun. Ayun, bitawan na yung isang bumubuga na kanuhan ng Bureau Fire Protection. Kaya naipaling na sa amin yung tubig na dala-dala. Nabasa ka ba? Oo. Nabasa na. Paano yung mga, so lahat ng mga tinda dyan, wala na? Wala na. Kung makikita ninyo, may papakita ng DZRH News Television para makita ng ating mga kababayan na kamonitor ngayon sa ating pagbo-broadcast online at maging sa DZRH News Television. Yung pinakaharapan mismo nitong Landers, makikita po dyan yung, yan kung gaano kalawak at buong Landers ang literal na nilalamon ngayon na ang malaking apoy. Yung napakalawak nito. Ang bilang ko doon sa poste, kung gaano kahaba, Jared Anthony, ay nasa 4 hanggang 5 na poste. Doon mo na lamang i-measure kung yung bawat poste, kung gaano yung pagitan, ay yung ganong kalawak itong sangay ng Landers dito sa Fairview, Quezon City na tinutupok ngayon ng malaking apoy. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report mula rito sa Fairview sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Sr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na yung Thank mga you, Val. sumisikat sa atin, yung mga ano tawag doon, yung mga membership shopping, ano? SNR, SNR, Landers, yung ano pa ba yan? parang Costco sa Amerika. Sayang yung mga paninda. Walmart, yung mga paninda dyan. Kung meron lang sanang medyo safe pang area para madukot yung mga sayang. Kung lang siguro, kung hindi lang delikado sabihin yung mga karne dyan, kaya pala ang bango para may lechon. Di ba? Ang dami hindi papayagan ng mga bombero yan dahil delikado. At tabayanan po mga follow-up sa sunog na yan. Samantala, nailigtas ng mga otoridad ng isang negosyante matapos na kidnapin ng 3 armadong kalalakihan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon kay Central Police Director, Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Piñones. Matindi yan si General Piñones. Humihingi ng 5 milyong pisong ransom ang mga kidnapper. Sa investigasyon, lulan ang biktima ng kanyang pickup truck sa tapat ng kanyang property sa barangay Kapitan Pepe nang bigla siyang harangin at tangayin ng mga suspect. Ginamit ng mga kidnapper ang sasakyan ng biktima sa kanilang pagtakas pero mabilis na mabilis na nagmaneho palayo. Habang bumibiyahe, nasagasaan nila, may nakasagasa sila ng 2 tao sa barangay Bakod. Dahil sa insidente, napilitan ng mga suspect na iwanan ang biktima sa Purok 1, barangay Bakod, Bayan, habang ang sasakyan naman ay inabandona sa sitio at hacienda Purok 2. Sa mabilis na follow-up operation ng kapulisan, natunton ang isa sa mga suspect sa San Miguel, Bulacan matapos itong subukang ibenta ang cellphone ng biktima. Naku po, buti na lang mga amateur ito, pero pulis daw. Nakilala ang suspect na pinsan mismo ng negosyante at isang awol na pulis. Nako. Habang nadakip din ang 2 pang kasabwat. Sino kaya pulis dyan sa 3 na yan? Yung pinakamalaki, Chan? Ayun si... dati ganun ang pagka pulis ayun pipili yung pinakamalaki pulis, yung pinakamalaki diyan. Pero ngayon kung ba magaganda na mahihiya sila kay General Nartates, lalo na kay General Wes Raimundo Ubingke. Nakita ko nga si General Wes Raimundo Ubingke, snappy, di ba? Gone were the days. General Ubinks, maganda morning. Congratulations kina RD Piñones. RD, congratulations. Alam mo si General Piñones Cumbachero,
iningi ko ng tulong yung mga taga San Antonio, Nueva Ecija, yung mga magsasaka doon na hinaharas. Parang may i-implement na order ang DAR, hindi nila ma-implement. So, minessage ko si General Piñones. Alam mo, kumbachero, hindi ko pa siya nakikita, ha? Hindi ko pa nakikita si General Piñones, pero ang aksyon, Mabilis. pinadala ng isang batalyon na Regional Mobile Force. Yung mga Pagkatawag. yung mga private army dun Siya pala, action! Ngayon! Matindi to si General Piñones. General Piñones, mabuhay ka. Mabuhay ka. Tapos kita mo ngayon, sandali nailigtas yung kidnap victim. Iba ka, General Piñones. General P. Samantala, tiniyak ni Education Secretary Sani Angara na aaksyonan ng DepEd at hindi lang mananatili sa papel ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ito matapos formal na isumite ng EDCOM 2 sa Kamara ang kanilang final report. Ayon kay Angara, makakaasa ng konkretong aksyon ang nasabing rekomendasyon na may malinaw na timeline para sa mga paaralan, guro at mag-aaral. Nakita mo ba yung report ng EDCOM na to, kumbachero? Yung tungkol dun sa proficiency? Oo, di ba? Ay grabe, nakakalungkot, kumbachero. Nakakalungkot yung sitwasyon ng ating mga mag-aaral. Ang tagal-tagal lang nag-aaral, di pa marunong magbasa. Kaya nga. Ay, nako. Yun. Tama po kayo, Secretary Sani Angara. Dapat yung mga nadidiscovering ito ng ating EDCOM ay maaksyonan ngayon! Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay! Nga pala, Yoel, nasaan ba? Saan ba ngayon ang ating Malakash promo? Ayan, ha? Ang ating Malakash agent ay pag-alagala sa, ito, suspense, ha? Suspense. Saang lugar mamimigay ng pera at ng laki na ibibigay. Laki. Barangay San Perfecto sa San Juan. Sa may Agora daw, sa may Agora Sa Market. may Agora Market. Ayan. Sa may malapit sa Endomingo. Malapit niya sa Endomingo. Ayan. Ayan, ha. Sa mga taga Barangay San Perfecto, diyan sa may Agora. Abay, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o mga gadget na gamit ninyo sa pagsubaybay sa DZRH. Na kanina, ano yung kinukwento ni Sherwin? Number 1 na naman. Ano ba naman yan? Hindi pa natin Billy, ano ba yan? Billy? Hindi pa natin masyadong pinagbubutihan yan, ha? Mother, hindi pa natin pinagbubutihan. Hindi pa. Ganun na naman? Number one Sa na- latest survey ng Kantar. Sa fourth quarter survey ng Kantar, ito po ay ginawa nung, parang ito'y December, no? December. Fourth quarter. Number 1 na naman sa Mega Manila ang DZRH. Hindi naman po sa pagmamayabang, ano? Hindi naman Sa pagmamayabang, pero yung pumapangalawa, wala pang kalahati. Mario Joseph, ano? Ganun po Ganun lang laban Ganun December December 10 to 16 daw ginawa yung survey. Yung Mega Manila. Nung mga panahon na yan, hindi mo pa pinagbubuti yun. Kung Hindi, wala ka pa pala dito nun. Hindi, dito pa ako noon. Saktong 17 ako umalis eh. Ganun ba? Katatapos ng survey. Oo nga pala, nung ikinasal ka lang, hindi ka pumasok. Oo, di ba? Yung 12, pambira. Ayan, ha. Thank you. Salamat Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagsubaybay sa DZRA. Hindi. Talagang nakakataba po ng puso. Kaya ngayong araw na to, napakaswerte nung mapipili natin dyan sa malakas promo natin. Ayan, nako. Dahil magpapaulan po si Sherwin Alfaro. Isang bayong na salapi ang daladala ni Sherwin Alfaro. Ang saya-saya ni Sherwin eh. Kaya nga naghumakot ng perang ipamimigay eh. Bumalik pa nga daw dito Talaga? Bumalik pa dito. Tapos kinatulong pa yung gwardiya sa pagdala ng bayong, pagkakarga ng bayong doon sa crew cab natin. Para palang yung pinamimigay nating
component. Na Grabe. kailangan 4 na tao ang bumuhat para lang Pasensya na 4 kayo. na matitipunong lalaki ang kailangan bumuhat. Pasensya na para kayo, maiuwi. nagyayabang-yabang na kami. Kailan pa kami magyayabang pag hindi kami number 1? At ang ating word of the day, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Kung bakit ba naman yung mga kaibigan nating number 2, kasama pa naman namin kagabi. oo nga Igan. Kasama pa naman namin ni Kumbachero kagabi. Sina Igan, si Joel, si Orly. Ayan. Ang hirap palang sabihin pagka ganon. Yung bang inaalala mo baka masaktan yung damdamin nila. Para palibasan. Nori, Weng. Pasensya na. Ganun talaga. Ganun talaga. Better luck next time. Pag kayo naman, bumawi kayo. Bumawi kayo. Doon nyo na kami. Ganon lang talaga. Ang ating pong word of the day ay Doktora Jessica D. Dr. Eto Jessica na. D. Ay aggression. 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 Ayan. Para palang damdaming bayan to. Sa Tagalog daw ay pagsalakay. 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 Ayan. Aggression. Ayan ang Aggression. ating word of the day para kayo manalo ng mini component. Ayan. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Shapsihun, 6:44 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nababahala ang pamahalaan sa posibleng paglala ng World War. Sa pagitan ng Embahada ng China at ng ilang opisyal ng Pilipinas matapos manindigan ng mayorya ng mga senador, advocacy groups at ordinaryong mamamayan sa isyu ng pagtatanggol sa soberenya ng bansa. Mismong si Senate President Tito Soto na ang nagsulong para ideklarang persona non grata sa Pilipinas ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Guo Wei, habang ang mismong embahador ng China sa Pilipinas na si Jing Quan ang gustong palayasin ni Senator J.V. Ejercito. Inaasahan naman ang negatibong reaksyon ng Chinese Embassy sa panawagan ng Akbayan Party sa DFA na pansamantalang suspindihin o bawiin ang 14-day visa-free entry na ipinagkakaloob sa mga Chinese tourists bilang tugon sa pambabastos nito sa bansa. Ang kahilingan ay ginawa ng grupo sa harap ng tumitinding tensyon at panghihimasok ng Chinese Embassy sa mga panloob na usapin ng Pilipinas na nagresulta para pag-isahin ng 15 senador ang kanilang tinig upang kondinahin ang pakikialam nito at pag-atake sa mga public servants ng bansa. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, murado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2.
Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Abay, January 28 na pala, no? Kabilis talaga ng panahon. Ilang tulog na lang eh. Tapos na, Pebrero na. Pebrero na. Ito na naman yung paboritong buwan ni Yuel. Yung Feb Ibig. Ang Tama ba, Pebrero Yuel? ko ay malungkot. Hindi, si Yuel hindi malungkot. Laging masaya yan eh. Laging masaya yan. Siyempre. Ikaw ba naman ang in love? Yun, Yeah. talaga naman. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Nasusubaybayan nyo ba? Kayo ba ay pabor dito sa mga nagiging aksyon laban sa mga Chinese Embassy officials? Si Senate President pala, ang kaya pala kanina meron tayo ibinabalitang spokesperson, yun ang gusto niyang i-deklarang persona non grata. Yung deputy spokesperson. Pero si Senator JV, yung ambassador mismo. Yun mismo. Nakararating-rating pa lang dito. Yung Nasabi ambassador niya, ng China na si Jing Quan. Jing Quan. Napakasipag ngayong mamasyal sa Pilipinas, kumbachero. Kahit kadarating lang. Ang kanyang pinuntahan, isa sa mga unang pinuntahan ay si Mayor Baste Duterte ng Davao. Tinan mo nga meron naman, silang event kahapon at tapos pinuntahan din niya yung gobernador ng Cebu. Si Governor Pam. Bagong governor. Ano niya? Baricuatro. Bari 4. Pinuntahan niya. Talaga. Alam niya kung sinong didikitan niya. Si Senator Robin Padilla. Dapat puntahan niya rin. Si Senator Marcoleta, pinuntahan din ni nakita rin sila ni Ambassador. Sabi siguro ni Ambassador Joe Quan Jing Quan. Jing Paras. Ano ba? Bakit ako makikipag-usap doon sa hindi ko kasangga? Doon tayo sa kasangga. Ayan, Kasangga mo ang langit. Sige, susubaybayan natin mga pangyayari yan habang sinusubaybayan pa rin natin at inaantabayanan ng mga aksyon ngayon. Dito sa issue ng flood control scandal na Meron pa ng ganito? inip na ng mga mamamayan na Sa resulta. At nakafocus lang tayo doon sa iilan kumpatsero. Wala na, hindi na tayo nakausad Totoo, kumbachero. Para bagang, yun lang, wag na tayo lumayo. Yung top 15 lang Doon lang sa 15. 15 na nga lang, nasabi nga natin yung 15 binanggit ng Pangulo, ang napunta sa kanilang flood control projects doon sa mahigit 500 billion ay 20% lang. Ilan? 20% lang nung 500 plus billion. Doon lang sa 15 yon. Diskaya lang ang napupunterya. Diskaya lang ang napupunterya. Mario Josep, ano bang ginawa dun sa number 1? Yun. Ano pangalan ng number 1? Legacy ba yung number 1, Yuel? Pakidala mo nga dito yung listahan, yung pinakamalaki. Yung pinaka-pogi. Pinaka-maskulado simpatiko. At macho. Pinagkakaguluhan ng mga chiching. Wala tayong... Ang nangyari dito, kumbachero, yung bang parang ang publiko ay dinala lang tayo. Ito lang ha. Ito lang. Siyempre tayo naman kasi parang para tayo mga bata pag pinakitaan ka ng lollipop, hindi na yung nagsasalita ang papansinin mo kung bata ka, yung lollipop na. So kung saan dadalhin yung lollipop, yung susundan ng mata ng bata. Ganun ang nangyari. Parang ganun ang ginawa sa atin. Diskaya lang puro tayo diskaya. Pero yung iba, nadali tatawa-tawa, ngingisi-ngisi siguro yung iba, kumbachero. Galit na galit tayo sa mga involved sa flood control. Baka dito, ang dami yung kumakalat na mga impormasyon na may mga kumikita sa mga nakinabang sa flood control. Ayan.
pinagkakakitaan yung nakinabang sa flood control. Ayun, nako. Sa madaling salita, kumbachero, ganito na lang para mas maintindihan ng mga kababayan natin, andito listahan. Ang lagay ba naman gusto mo, aalisin kita Mawala dyan. ka, mawala aalisin ka. kita dito sa kwentuhan na to. Ito, hindi ka mababanggit dito. Ito, ay, nako. Ganon ho nangyayari. Kaya, at ikaw naman, na nakarinig ng ganong chismis, sabihin na natin chismis, tapos makikita mo, bakit hindi na ito nababanggit itong mga ito? Ayun, maniniwala ka na ngayon. Magkakaroon Magdududa ka na ngayon talaga. Kaya nga, Ay, kumbachero, nako. kaya yung binabangggit natin, yung mga enterprising, yung mga enterprising sa ICI, Ayan, enterprising sa Ombudsman, enterprising sa DOJ, enterprising sa NBI, Ayan, enterprising sa PNP, CIDG. Sa lahat ng may kamay, may hawak. Yung mga Nakasawsawang kamay sa cookie jar. yun. Lahat sila. Yun, magagaling. Napaghihinalaan ho ngayon. Dahil nga sa walang lumalabas. Eto, yung mga usual suspects tulad ni Senator Bong Revilla. Ayan. Nakakulong na dahil unbailable yung malversation. Si Senator Jinggoy Estrada mukhang nakatanggap na ng subpoena. Subpoena, correct. Kumbachero, sinubpoena na ng DOJ. Yes. At mukhang siyang isusunod. Si Senator Joel Villanueva ba? Wala tayong nababalitaan tungkol kay Senator Joel Villanueva. Si Senator Cheese Escudero. Di ba? Hindi na rin yata nababanggit si Senator Cheese. Hindi ho natin sinasabing sila talagang involved o talagang kumita. Ang tinatanong natin, ano na nangyari? Nabanggit ang kanilang mga pangalan, ano na mga naging action dyan ng mga investigador natin? Tama ka kumbachero, parang naging usual suspect Usual. Para bang ex-convict na nagbabagong buhay. Sample lang to Nakalaya pagkatapos ng 20 taon nakalaya. Pumasok sa trabaho. Nag-a-apply sa trabaho. Tinanggap naman dahil meron namang ano tawag doon, certification ng kanyang good conduct. May good conduct. Ngayon may nawala. Nawalan. Sa pabrika, may nawala ng cellphone. Ang unang tinawag, yung ex-convict. Kasi ganun, discriminated na po yung mga may record. Kumbaga may record. May record. Ganun, tanggapin natin ng totoo. Tayo mismo, ganun tayo mag-isip talagang Ang ganun. una nating iisipin, sino ba yung may record? Yung may record. Dito, tingnan natin. Kung iisa-isahin ninyo yung mga naging allegation kay Senator Jinggoy, kay Senator, nabanggit din, di ba, sila Senator Grace po. Nabanggit din. Nabanggit si Senator Nancy Binay. Di ba? Nabanggit din. Nabanggit si Senator Cheese Escudero. Lahat sila, si Bernardo nagbanggit. Si Yusek Robert Bernardo. Pero itong binanggit ho nating mga senador, silang lahat ay walang direktang ano ba tawag doon? Transaksyon. Walang direktang transaksyon kay Bernardo. Batay sa testimonya mismo ni Bernardo. Hindi sinabi ni Bernardo na siya ang nagdala ng pera at tinanggap mismo Ni halimbawa ng isang senador. ni Senator Jinggoy o ni Senator Nancy o ni Senator Grace po o ni Senator Cheese. May kay Senator laging may third party. May third party. Kay Senator Cheese may binanggit na Maynard Ngo. 'Di ba? Na doon daw ibinigay. Na nag-deny naman. Nag-deny. Kay Senator Grace po merong binanggit na Chief of Staff. 'Di ba? Tama ba? Chief of Staff yung binanggit. Kay Mayor Nancy Binay, ganun din. Isang babae din. Oo. Kay Senator Jinggoy walang binanggit Actually, wala Wala. Para iniwanan lang yung pera sa isang sa isang lugar. Isang lugar, okay. Na hindi binanggit kung sino ang tumanggap driver o walang ganoon Si Senator Joel Villanueva. Kay si Senator Joel Villanueva. Hindi pala si Kumbayan. Hindi kay Yusek Bernardo. Alcantara pala nagsabi niyan. Si Alcantara. May binanggit siyang Si Peng. Si Peng. Si Peng. Si Peng. Si Peng na ang sabi kilalang driver bodyguard ni Senator Joel na doon daw inabot. Doon daw ibinigay. Yun. So sa lahat ng yun ay walang direktang transaksyon. So ang mangyayari doon, ang deklarasyon dyan ng batas ay
Hearsay. Hearsay. Kung babae nagsabi, hearsay. Hearsay yan, hearsay. Lalo na doon kay Senator Jinggoy dahil walang binanggit na taong tumanggap. Doon sa iba meron may mga in-identify na taong malapit doon sa senador, pero kay Senator Jinggoy wala pero siya ang una. Sino po na ngayon? Usual suspect Yun ang nangyari. Dahil nga sa record. usual suspect. May record Parang ganun. Dati na to Kahit pa na-absolto siya sa dati, basta may record na siya. Yun ang matindi. Ang dating pa nga, ang problema pa, ang mas masakit doon, alam ba, inabsuelto siya nung nakaraan, sasabihin, hindi, binayaran lang kasi niya yung judge Yun kawawa pa ngayon yung judge. Damay patuloy yung judge. Yan ang kaya naghihintay tayo ng mga development dyan. Sa Senado, may mga hearing pa ba, Yuel? May mga susunod pang mangyayari? Pwede ba? Wala na. Kasi nakakapagod na nakakapagod na yung bang naghihintay ka na lang ng para bang susunod-sunod na lang tayo kung saan nila tayo gustong dalhin. At ano kaya gagawin ng Senado kung lahat talaga yun isabpina at ikulong? Si Senator si Bong Revilla nga pala, hindi naman sitting senator. Halimbawa ngayon, total sinubpina na si Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy ay pinahaharap ng DOJ sa ADOS. Sa ADOS. Sa susunod na Lunes. Lunes. Tapos susunod baka ito Legacy Construction pala. Legacy Construction Corporation, si Pogi. Si Pogi. Nasa na yan. So, tapos baka isunod nga yung ibang mga senador. Anong mangyayari sa Senado? Kung lahat sila isabpina at makasuhan at makulong dahil non-bailable. Mawawala ng quorum. Si Senator Bato pa. Tito Sen, Senate President Tito Soto. Yan ba'y pinaghahandaan ninyo na mabawasan ng malaking bilang ang Senado? At paano ba yun? Hanggang ngayon may mga tanong doon, kumbachero, dahil si Senator Bato matagal nang hindi pumapasok. Pero tuloy ang sweldo. Dapat ba pinapasweldo yun? Dapat bang tuloy-tuloy ang budget para sa kanya? Tuloy ang sweldo. Pero sabi, hindi, meron naman siya mga staff na nagtatrabaho para sa kanya. Puro kamag-anak. Yung mga staff na mga kamag-anak, pasweldohin. Dahil pumapasok yung mga yun. Buti pa nga sila, pumapasok sila. Pero si Senator Bato... Pero totoo ba yun, kumbachero? Ampere yun. Ampere sa mga kababayan natin, ampere sa mga government employees yun, na kailangang mag-time in. O kaya, ano ba nga gamit ngayon? Fingerprint biometrics na. Pumapasok. Tapos so talagang buo ang sweldo niya? May bonus pa? May 13th month pay? Ganon nga. Ganon Talagang... meron ako isang tanong sa iyo, kumbachero. Totoo ba yung nabasa ko dun sa isang group natin na yung mga kamag-anak ni Senator Bato, yung mga nasa opisina niya, puro kamag-anak niya. Nasa record, kung ba dyan, may mga pangalan. Ang bihira. At lahat naman yun ay confidential o contractual ang nature. Ang kategorya. Ang kategorya. Para pa lang naging, para pa lang naging livelihood program na talaga ang... Pwede ba ipagbawal yan? At hindi nga ipinagbabawal sa pwede ilalim ba ipagbawal yan? Sa rules ng Senate Hindi, sa totoo lang, kumbachero, ito dapat total na buksan natin yan. Siguro dapat meron ng klarong polisiya, hindi lang sa mga elected, pati sa mga appointed government officials, na kung meron mang ilalagay na kamag-anak, limitado. May limit. Halimbawa, isa lang. Hindi totally bawal. Kasi may mga position na talaga na kailangan yung position nga hawak nun, yung taong hahawak nun, trusted. Trusted, yes. Ng public, ng government official. Pero limitado. Hindi lahat. Maniwala kayo, kahit sa kayo lumingon pag nakita nyo yung listahan ng mga kamag-anak na nandoon sa roster ng mga naglilingkod sa opisina, sabihin, ang dami pala. Para pa lang sa Department of Agrarian Reform. Parang... Sa Department of Agrarian Reform, si Undersecretary Galit, katakot-takot ang kamag-anak dun sa Department of Agrarian Reform. Sabi siguro, mga senador nga, ganyan. Ako pa. Kaya nga. Ano na nangyayari dyan? Bachero ng bayan, Katunyin, Jerry Dos.
Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bago lang natin basahin itong mga balita, kumbatsero, natawag lang ang atensyon ko nitong isang news item. Balita mula sa Supreme Court. Sabi nga ni Yuel, tayo papasok na sa Feb-ibig. Mga mister, mga misis, hindi lang February ang panahon ng pagmamahalan, ha? Araw-araw. Hindi dahil sa February lang doon lang kayo magpapakita ng pagmamahal ninyo sa inyong esposo o esposa. Ayan. Meron palang desisyon, kumbatsero. Ito, nangyayari ito. Nangyayari ho ito sa mga mag-aasawa na nag-aaway, mayroong mga nagtataksil, at may mga nagkakasuhan na may nakikialam. Halimbawa, yung nanay, sabihin ng nanay, walang hiya ka. Pinagtaksilan mo ang anak ko. Aba. Sabi, ididimanda kita ng adultery. Aba, matindi. May mga ganon, may mga ganon. Eto, may decision po ang kataas-taasang hukuman na ang kasong adultery Ang pakikiapid is a private offense. ay isang pribadong kasalanan. Ayun. So, ibig sabihin nun, adulteries cannot be prosecuted Ang pakikiapid ay hindi maaaring usigin except maliban upon a complaint sa reklamo filed na isinampa by the offended spouse. ng naagrabyadong asawa. Siya Ayun. lamang. Yung asawa lang. Yung hindi baba- hindi yung, pwedeng kung sino-sino ang mag-file ng kaso para sa pagkakaso doon sa isang nagtaksil na asawa. Ayan. Meron So, palang yun ganun lang. kasing pangyayari, kumbatsero. Ganun? Meron palang ganun pangyayari na isang mister ang nag-file ng adultery laban sa kanyang misis at doon sa lava. Doon sa lava ng kanyang misis. Pero ang pinag-file niya ay ibang tao. May representative. May representative. At meron lang siyang sworn affidavit. Ba't di pa siya naghapsabla? Yun na nga. Naghanap pa siya ng maabala. Oo. But iba pa ang Total, nag-file. may abidabid naman pala. May abidabit. At kahit yung abidabit na yon hindi tinanggap ng Korte Suprema. At Ganun. sinabi, ikaw mismo ang Ikaw dapat mismo na magabla. na complainant. Oo, Ikaw complainant. dapat ang complainant. Dahil ikaw yung aggrieved party. Ang tinutukoy ditong aggrieved party, yung lalaki. Yung lalaki. Supposedly, yung si Mister. Si Mister. Sapagkat ang dito sa Pilipinas, ang nakakasuhan lang ng pakikiapid. Babae. Kawawa. wala bang nakakasuhang lalaki sa pakikiapid? Ano ba yun? Concubinage. Bihira. Infidelity. Bihira siguro, no? Magaling magtago. Magaling magtago. Magaling magtago. Wala ebidensya. Ito ho'y desisyong isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. Ano pa ni Kong Saldi yan? Hindi, magkaiba spelling. At merong concurring opinion si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Second division pala to. Kanya itinulak ang strict compliance with the law when prosecuting private crimes such as adultery. Yan. Sabi ho ni Justice Marvic Leonen, cases of infidelity ang mga kaso ng pagtataksil are a private matter ay pribadong bagay that the government should not interfere. at hindi dapat makialam ang Estado. Ayun. Kung ang Estado ho'y hindi makikialam, lalo na yung mga kapitbahay. Lalo na yung mga marites lang dyan. Mga marites, okay, mga kapitbahay. mga kaibigang solsol. Kaibigang solsol o mga kamag-anakan. Ayun. Mga kumpasyon
Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Bachero, Dos. pagkabilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ay, talaga. Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date. Kung talaga. saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, kumbatsero, na sayang talaga oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Lahat yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Makakainam naman pala, isang lakad lamang, bayad na lahat. Tipid sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang practical, yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? Correct. Aba, 28 years na pong nagsisilbi, kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Buong fleet ng Allison Shipping Lines grounded na. Bilang ng mga nasawi sa lumubog na Roro vessel, umakyat na sa 20. No work, no pay. Posibleng ipatupad sa nag-awol na si Senator Bato de la Rosa. PNP tinutugis na si Atong Ang sa Cambodia. Dating Senador Bong Revilla inihalo na sa iba pang preso sa Quezon City Jail. Politika, paghihiganti, ilan sa motibong tinitingnan sa bigong ambush sa alkalde ng Sheriff Agawak. At anti-illegal buy-bust operation sa Cavite na uwi sa enkwentro. Drug suspect Todas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Nauwi sa maaksyong engkwentro ang ikinasang drug buy-bust operation ng pulisya sa Bacoor, Cavite. Sa report ng Bacoor City Component Police Station, nagtungo sila sa kinaroroonan ng suspect na si Muhammad Al-Najjar, ngunit agad itong nakatunog at mabilis na tumakas. Gamit pa ang sasakyan ng pulis, dahilan para mauwi ito sa habulan. Binanggapan ng suspect ang nakabuntot sa kanyang mobile unit ng Bacoor PNP magang ilang private vehicles sa kahabaan ng Cavite Road. Ito pala yung kuha ng diyan sa habulan. Habang nagmamaneho ay tinangkapan itong pagbabarilin ng mga responding police, kaya napilitan din ng mga otoridad na gumanti ng putok. Dito na nagtamo ng ilang tama ng balang suspect sa kanya ring ikinasawi. Saka yung kumbatsero, diyan napapasok uli yung body cam. Asan na yung mga body cam natin? Kaya nga, dapat may buti ito, body may cam video yan. Lalo na't kung operation ito di ba? Oo. Drug buy-bust operation. Dapat may yung body cam maging stricto dapat ang PNP sa pagpapatupad niyan. Alas 7:25, dalawa ang posibleng motibo na sinisilip ng otoridad sa bigong pagpatay kay Sheriff Agawak Mayor Adatu Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuano, isa rito ang alitan sa lokal na politika na umano'y humantong sa pagkuha ng mga gun for hire. Lumutang din ang posibilidad na retaliation bagamat hindi pa ito kumpirmado na may kaugnayan sa mga grupong kapareho ng apelido ng mga sospek na napatay na. Inalaki rin ni Tuanyo ang pahayag ng alkalde na nakatanggap umano siya ng mga banta matapos bawiin ang kanyang security detail bago ang pananambang. Ayon sa PNP, ika-4 na beses na itong tinangkang tambangan si Ampatuan. 7:25 ang ating oras. Mula dyan sa issue ng mga ampatuan, punta naman tayo sa kidnapping.
dito sa Nueva Ecija, doon sa barangay Kapitan Pepe sa Cabanatuan. Pero dito ho'y nailigtas ang kinidnap at ang suspect ay isang dating pulis. Ayan. May follow-up report si RH25 Grace Anzano. Coming Grace! Kajeri Katunying humingi ng tawad itong awol na pulis at pinsan pa mismo ng biktima sa kanyang ginawa ng pagkidnap dito sa kanyang sariling pinsan. Ang 59 na taong gulang na isang negosyante mula rito sa Cabanatuan City. Kahapon, sa panayam ng media dito sa awol na pulis, kanyang inamin na kanyang nagawa yon dahil sa kanyang financial problem. At humihingi rin siya ng tawad sa mismong pinsan niya na biktima na sana'y patawarin siya. Nagawa lang daw niya ito dahil sa pangangailangan ng pera para sa may sakit niyang misis. Narito ang naging pahayag ng suspect. Unang-una nangingi ako ng pasensya sa pinsan ko na nagawa ko yon dahil sama ng loob ko sa kanya. Dahil hindi lang minsan niya ako nireject na naghanap lang akong trabaho sa kanya dahil wala akong papakain sa pamilya ko. Yung pag-reject niya sa akin, sa mamay loob ko sobra. Kaya naisipan ko na gawin ko na lang siyang pera. Hingan ko siya ng pera na kumuha ko ng tao para kunin ko siya. Wala na akong papakain sa pamilya ko tapos yung asawa ko may sakit Hindi niya naunawaan yung sinasabi ko sa kanya, wala akong pagkakakitaan. Hindi, apat lang kami magkakadugo dito sa Pilipinas tapos gaganunin niya pa ako. Tinulungan siya ng tatay ko para makarating dito sa Pilipinas. Tapos hindi siya Ito ang suspect. Sa ngayon, ang pulis pala, Grace. Ng kasong kidnapping. Yes? Ang pulis pala ay yung... Malitan tiyan, pinakamalitan tiyan. Yung nasa gitna, yung pinakamalitan tiyan. Yes. Siya yung nasa gitna. Siya yung pulis na nag-awol at pinsan pa mismo. First cousin At nitong nagawa daw niya biktima. dahil tinanggihan siyang kunin bilang trabahador. Bigyan ng trabaho at nanghihiram daw siya ng pera, pero ilang beses daw siya nagtangka na humiram ng pera, tulungan siya, pero hindi raw siya napagbigyan kahit minsan. Yun yung kanyang sinasabing kwento. Anong background ng dalawang kasama? Yung dalawang kasama niya, anong background naman? Ang background ng dalawang kasama niya, yung isa ay kabarkada lang niya, kaibigan, at yung isa ay kaibigan din niya na anak ng isang opisyal sa military. Yun yung maliwanag sa press conference kahapon na aming itinanong. Ano ang identity nitong dalawa at ano-ano niya ito sila? Ang sabi niya, kaibigan niya, kabarkada. So hindi mga pulis yan, yung dalawang malalaki tiyan na yan? Hindi. Hindi. Okay. Talagang ang mga pulis ngayon magaganda ng katawan. Maganda ang katawan. Pero yung paliwanag ni pulis hindi siya pinahiram, ginanon na niya. Hindi siya tinanggap sa trabaho. Hindi siya tinanggap sa trabaho. Parang obligasyon ng bigyan sa kanyang hiling. At so yun, kaya niya nagawa na kidnapin. Nagmula sa 5 million yung ransom money na hinihingi niya. Habang tumatakbo yun, yung sasakyan, nasa yung biktima, nagkakaroon na ng negosasyon. Binanggit nitong tatlo na ang hinihingi niya ay 5 milyon hanggang sa bumaba ng 1 milyon. Kaya maswerte, naka-hit and run sila habang tumatakas na dalawang katao na ngayon ay nasa hospital pa yung biktimang nasa kasaan nila. Kumusta ang lagay ng dalawa? Yes. At doon nagmula ang mabilis na pag-backtracking ng mga pulis. Ayon nga kay Police Provincial Director ng Nueva Ecija na si Colonel Heril Bruno, ay dahil na rin doon sa pag-uugnayan ng mga otoridad para nga itong tatlong ito ay masakote. Hindi talaga sila kidnap. Grace, hindi talaga sila mga kidnapper.
na yung mga notorious na mga miyembro ng sindikato, ano? Kasi mga amateur eh. Neophytes pa lang. Neophyte. Oo. Palagay ko, kanyan, ang eksperto niyan, mangutang. Eksperto niya pangungutang. Pag-asa sa iba. Hindi Palaasa. Hindi sanay na nabibigo sa pangungutang 'yan. O kaya yung yan yung grupo nila na Palamunin. Palaasa sa iba. Palaasa. Palaasa sa iba. Kalalaki ng katawan eh. Sa Nueva Ecija, napakadaming pwedeng trabahuhin diyan. Pagka sabi nga ng mga taga Nueva Ecija, dito kasama sa Nueva Ecija, pagka nagutom ka, tamad ka na talaga. Tamad ka talaga. Sobrang katamaran mo na lang pagka ikaw ay nagutom din sa atin. Hindi ka ngayon makakibo. Parang si Grace ang napagalitan. Walang gutom dito, dapat. Basta masipag ka. Diyan na, pumunta ka lang kay Mayor Sylvester. Huwag ka lang palaasa. Huwag ka lang palaasa, di ba? Pumunta ka lang dyan kay Mayor Sylvester Austria ng Hain Nueva Ecija. Hahainan ka eh. Hain eh, taga-hain yan eh. Lalo yan, nag-birthday. Pumunta ka ng papaya, makakakain ka ng papaya doon. Saka ikmo. Makibunot ka lang ng sibuyas. Mayroon ka ng Talaga, totoo. Gusto kaya natin binibigyan diin ito, kaya natin binibigyan diin sapagkat ayaw nating bigyan ng justification yung ginawa nila. Kahit anong katwiran pa nila doon. Mangingidnap ka dahil hindi ka pinautang. Talaga. Mangingidnap ka dahil sa sumama loob mo. Hindi pwede yun. Magtrabaho ka. Tsaka ito, natunton dahil ibinenta yung cellphone. Gipit na gipit lang eh. Talagang sabi siguro, wala tayong 5 million. Ayaw tayong bayaran ng ransom na 5 million. Ibenta na lang natin to cellphone. Bakit ba naging awol yan? Ano ang kaso? Nangutang. Hindi siya nag-report eh. Tapos nag-abroad siya. Nag-abroad siya. Nag-abroad siya. Masyadong kagipitan. Hindi nagsugal ha. Walang sugal-sugal. Hindi nalulong sa sugal kasi may mga ganon. Yung iba, mga pulis nalululong sa sugal. Kaya gumagawa ng hindi maganda. Anyway, thank you, Grace. Okay, Katunying Kajeri, yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera-Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala, itong yung ikaapat na estrella daw ay dadapo na sa balikan ni General Nartates. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel. Kinumpirma Jared Anthony. Kinumpirma ngayon ng pambansang pulisya. Matatanggap na ni Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang ikaapat na estrella sa kanyang balikat at opisyal nang hihirangin bilang Police General. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tonyo, nakatakda itong daning of Frank de Nartates sa Malacanang mismo ngayong Miyerkules. Alas 11 ng umaga itong tentative schedule. Batay sa memorandum mula Campo Crame, mismong si Presidente Bongbong Marcos ang nakatakdang magawad ng estrella dito kay Nartates sa President's Hall sa Palasyo. Kasunod naman ito ay bibigyan ng arrival honor si Nartates dito sa kanyang pagbabalik sa PNP headquarters bilang simbolo na opisyal na pagtapak sa Camp Crame bilang 4-star general at officially PNP chief. Ang kabayaran ay pang update at maya-maya ay bubuksan din ng Crame itong coverage of course para sa kanilang bagong Police General. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Eto na, may nanalo na! Yan sa may Agora Market sa San Juan, RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Katunying ka, Jerry, magandang balita sa mga nais magpunta ng Canada. Hindi nyo na kailangan ng visa dahil pwede kayong maglabas-masok dito sa Canada Hardware. Yan, Canada Hardware. Dito yan sa Agora sa San Juan. Yung bansang Canada, katapat lamang ng Angora.
Ayan, no? Agora. Agora Agora ba yan? Agora Malaking bansa din to eh. public market. Pero alam Di mo ba ba ang na dito- Agora palengke talaga ibig sabihin? Oo, palengke. Kaya hindi ba yung naalala mo yung school bukol laging pupunta diyan yung Ongasis Brothers sa mga Agora dancers. Agora. Sa Cubao. Wala, sarado na yun. Agogo dancers. Eto, tignan mo naman yung kababae natin na labas-masok sa Canada. Oba, Kamusta naman tingnan ang mo. paglabas-masok sa Canada? Okay naman po. Ang ilang beses yun na nakapasok? Isang beses na. Isang Ano beses. nakuha nyo sa loob? Ayan, tignan mo naman, madami ka makukuha dito sa loob ng ng Canada hardware. Yan yung Canada hardware. Dito yan sa may Agora Market. Dahil may malakasan nakatutok dito sa DCRH. Saan? Yan, tignan mo naman. Eto na yung bayong na binabanggit ko kanina. Aba. Ang mga mananalo. Etong si Kuya, pangalan nyo? Marcos Andoman po. Marcos. Aba, tinan mo Opo. nga naman. Marcos pa rin. Morning po. Kuya Marcos, palagi ka naka-tune in sa DCRH. Opo, lagi pa ako nakikinig sa DSRH, lalo na po sa Dos por Dos. Sa inyo po, Anthony Tabern at saka Jerry Baha. Yung Dahil Taga saan? palagi kang- Sherwin, taga saan ka? taga saan si... Sa may dito sa may ako, Progreso, Saan yun? Kanuan. Progreso, Dito lang sa San may kabilang, Juan. barangay. Oo. Pero ang Yan lang po probinsya sa may ninyo, Ano po, Masbate. Masbate. Opo. Okay. Oo. Ano hanap buhay ni Marcos Ano po? pa rin? Nagtitinda pa ako ng Nagtitinda pa ako ng pipino. Namamakyaw pa ako sa Divisoria pagkagabi. Aba, tingnan mo sipag. nga naman. Ano oras kayo? Para po ito sa mga nagda-diet. Ayun na, Ano oo. oras kayo nagpupunta sa Divisoria? Madaling araw po, alas 3. Alas 3. Tingnan Tapos mo. kayo din ang nagtitinda. Hanggang ano oras kayo nagtitinda? Binabalot ko po pagkadating ko dito sa may Canada hardware. Hanggang ano oras po kayo nagtitinda, Kuya Marcos? Hanggang maubos po, mga hanggang 11. Hanggang 11. Apo. Magkano bang puhunan ngayon sa pipino? Ano po, medyo tumaas po ang pipino ngayon. Bali, ano po, ang puhunan ko po ay 2.6. 2.6. Opo. 2.6 ang isang... Ang puhunan ko. Ang puhunan. Gaano karami na po yun, yung 2.6? Ano na po, mga Ilang kilo? 60 kilos. 60 kilos. Oh. Opo. Tapos, pag naibenta nyo lahat, Naibinta ko po lahat. Pag wala po mga bulok, minsan po maraming bulok. Nalagay sa gitna. Kaya minsan, ano po, medyo, hindi naman po nalulugoy. May tubo naman kahit papano. Magkano tubo nyo pagka yung ganong katagal na? Minsan po, 600, 700. 600. Sipag. Ilan ho anak nyo, Kuya Marcos? Isa lang po. Isa lang. Ilang taon? Ano na po, 31. Aba, may asawa na? may asawa na. Wala pa. Wala pa. Baba, Nagtatrabaho po. nagtatrabaho. May Opo, sa simbahan. Kayo po ba may asawa? May asawa? Patay na po. So biyudo Single dad. Biyudo na pala kayo. po ako. Kung sakali Single po dad, single mom. kung sakali po ba na merong isang magandang dilag na mag-aalok ng pag-ibig sa inyo, tatanggapin niyo pa? Nako! Nako. Makakasuhan niya pa ng adultery. Hindi. Nako pa ako dito sa pagtitinda. Ayun. Bigyan mo Kain ko na lang po ako. Bigyan mo na, Sherwin. Dahil kanina Katunying at Jerry, ito na yung binabanggit yun na napakabigat na bitbitin. Isang bayong. Ng DCRH. Dahil number Ang ganda. Number one. ang DCRH. Ayan. Eto, meron kaming special na regalo sa iyo, tatay. Tanggapin mo. Iba-ibang kulay ng DCRH ang nandito sa loob ng bayong natin. Unang item, ayan, meron ka ng sipitan. Kulay blue yan. Oo. Hanger na may mga sipit. At syempre dahil minsan yung mga pinindi mo kailangan na spray ng tubig, meron kang ketchup bottle. Yan, kulay pa dilaw. Kulay ng DCRH yan. At dahil kailangan mo maglinis, pagkatapos mo magtinda, eto meron kang iskoba, kulay brush. pula. At ang syempre pinaka-special, wala kang lagay ng pera. Eto,
Meron ka na Arinola. lalagyan ng pera. Tignan mo kung may laman. Ano ba yan? Lalagyan ng pera o arinola? Uy! Uy! May pera! Uy, may pera! Matindi! Salamat po, sir. May pera! 1,000 pesos. 1,000. Salamat po. pero- Saka Jerry Bahat. pero- Salamat po sa DCRH. Tatay, dahil sa ikaw larawan ng isang amang napakasipag, Napakasipag at matyaga, mabait, dahil number 1 ang DCRH, dahil number 1 ang DCRH, dadagdagan pa namin ng kumbachero ng 2x2, 4,000 pesos. 2 por 2, 2 dos. 1, Salamat. 3, 4,000. Yay! Yuhu! Swerte na. Salamat po, dos por dos, sir Anthony Bahat, saka Jerry. Salamat po sa Anthony DCRH. Bahan. Narambol Anthony tuloy. Bahan na ako. Lagi pa ako nakikinig sa inyo. Maraming salamat po, tatay. Magpapalakas. Mapadrama, Basta lagi kayong kakain ng pipino, mainam sa kalusugan yan. Ayan, Opo nga po eh. Lagi na pa ako kumakain ng pipino kasi tumatanda na. para meron na kayong radyo dyan habang kayo ay nagtitinda. Ano muna ang ating word of the day? Ang ating word of the day ngayon, aggression. Aggression! Tama! Aggression! Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang DCRH mini component at malapit na ang Chinese New Year sa February 17. Meron ka ng paghanda. Ito ang Medyo Noche Basket mula sa DCRH at ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakamabago na produkto ng Pride. Ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Lahat ng labahan mo, ubus yan. Oh. Maraming salamat po. Naku, ang dami ng tao dyan. Ang dami ng tao sa paligid nyo, Sherwin. Baka pwede, Sherwin, baka naman pwedeng manlibre ka na kamo, Kuya Marcos. Pwede na ba manlibre? Manlibre ka na kamo ng pipino dyan para makauwi ka na. Hindi ko pa inasahan na darating sa akin ngayong umaga ng ganitong swerte, sir. Sherwin, pakisabi kay Tatay Marcos na yung mga paninda niya ngayon dyan ay i-share na niya. Total, meron na siyang 5,000 pesos. Oo. I-share na niya dyan sa mga nakapaligid sa kanya ngayon. Para makauwi na rin siya. Oo. Para makauwi na siya. Ayan. Para mabawasan na rin yung ililipat mo doon sa ano. Kasi pagkatapos siya dito, dilipat pa siya sa Santa Mesa. Wag na. Magpahinga ka na ngayon. Pahinga na ngayon. Magpahinga ka na ngayon. Wala mga kababae natin kay Opo. Eto na. Pamigay dyan. Ayan, i-share. Mamigay ka ng pipino. Lahat ng mga Ayan. Ayan. Mga kababae natin. Tingnan mo nga naman yan. Ano Oh. sasabi niyo kay Kuya Marcos? Salamat kamo. Salamat Kuya Marcos. Marcos pa rin. Ayan. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Ayan, tingnan mo naman, oh. Mas masok kayo sa Canada, tingnan mo, Marcos pa rin. Ayan, oh. Ubusin na kamo yan. Ubusin na. Nakauwi na. Sino wala pa pipino? Ayan, sa likod mo, dumadaan. Yan, para sa inyo. Yehey! Regalo ni Kuya Marcos, galing sa 2x2. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DCRH. At syempre nga pala, maraming binimimigay salamat pa niya, oh. sa inyong lahat. Lalo na sa mga masugid na nakikinig at patuloy na tumututok sa mga programa ng DCRH. Thank you for making us number 1 na naman! Yehey! DCRH Ay, si Lola, sa nasa Recent likod. Cantar Survey. Si Lola, nasa likod. Ay, si Bigyan nyo. Lola, Si Lola. bigyan nyo daw na ano. Pipino. Ayan. Ay, ayaw tumanggi. Ayaw niya na Ayaw pipino. Gusto niya Amerikano. Ayaw pipino. Ayan. Ayaw ng pipino. Amerikano gusto. Mga Canadian ang hinahapat. Thank you. Thank you. Number 6, Sherwin Batal para DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Basta mga Marcos pa rin masisipag. Parang si Kuya Eric. Kuya Eric. Marcos pa rin. Alas 3 din ang madaling araw. Nasa palengke na yun. Nasa palengke na. Alas 3 pa lang. 7:45 ang ating oras. Magbabalik kami. Het Marcos, take it away. Ay, RD Theodore Ruben Sindak. How are you? Kumusta ba dyan sa Bicol? Kuyang Els Bartolomeo, magandang morning.
Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, magandang umaga at happy birthday pala kay Senator Lauren Legarda. Senator Lauren, happy birthday! Uy, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Magandang umaga rin, kumbachero. Kuya Boy Fabian, pasensya ka na at wala tayong Morley Alinyo ngayon. Kapos na kami sa oras. Bukas. Bukas na lang at magandang morning din kay ating Lani Fabian. Engineer Eddie Guillen ng NIA nakatutok din sa atin. Ay, good morning, Engineer. Engineer, wala ba tayong mga patubig dyan? Yan. Ay, narinig pala niya yung binabanggit natin kahapon, kumbachero. Yung mga land conversion ng mga farmlands na irrigated pa naman. Na ipinatitigil na ng Department of Agriculture. Mabuti na lang Secretary at Chu Laurel. yung mga ganyang effort ngayon. International effort. Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating. Grabe ito. Alam mo ba kung gaano ang equivalent? Sige. 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Hindi, Yan po matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Batay po sa pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 km sa isang full tank at charge. Talaga naman. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Sa halagang 1,528,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Talaga Cherry Tigo naman. REV Luxury Edition. Kaya ano pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na ang all-new Tigo REV Luxury Edition. At para sa karagdagang impormasyon ay bisitahin ang Cherry Auto Philippines Facebook. Kuya Julius Imperio, Ate Ann, pwedeng-pwede na kayong mag-upgrade. Sama nyo na si Pia, Bea, Lucky at Miggy. Tara na. Kanina ang balita natin tungkol sa awol na pulis na nangidnap ng kanyang sandpit. Yan. Dahil hindi siya pinautang, hindi siya tinanggap sa trabaho. Pero bago natapos ang programa ay meron tayong good news. Dala ni Marcos pa rin. Na larawan ng kasipagan, maagang gumigising, alas 3 ng madaling araw, pupunta ng Divisoria, kukuha ng pipino at ibebenta sa lang siya, vendor lang. Tutulak lang yan, kumpachero. At kumikita ng 600 pesos. Yung kanyang neto. Sabi nga dito ni Bentong, pag pinagpapala talaga ang masisipag. Ayun. Ganun talaga. Napalitan ng yung bad news kanina ng good vibes, good news. Dahil kay Marcos pa rin. At siya kumita. Magkano ang take home ngayon ni Marcos pa rin? 5,000 pesos. Kumbachero. Dating 600. Totoo. Ang kinikita niya sa pagtitinda. Ano pa? Di ba? Kaya nga, kumbachero, walang katumbas ang kasipagan, ang pagsisikap, at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang lakas ng katawan natin, galing sa Panginoon. Mahirap po yung pala. Yung palaasa ka sa kapwa mo. At lalo na, palaasa ka sa gobyerno. Naku po, kapag ka iniasa natin ang buhay natin sa gobyerno, malulungkot lang tayo, mabibigo lang tayo, madidisappoint lang tayo, sasama lang loob natin, magkakasakit tayo, sasakit ang dibdib mo. At kapag ganyan ang pakiramdam mo, tatama rin ka na. At ang tamad, walang karapatang kumain. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! I see trees